Magbibigay ang Amerika ng dagdag $60 million military grant sa Pilipinas para sa depensa kontra China. Oy, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel kung saan nagbibigay tayo ng mga reaksyon, opinion, commentary sa mga balita ngayon sa labas ng bansa at dito rin sa West Philippine Sea. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So may bagong balita tayong panonoorin. Magbibigay daw mga tol ang Amerika, ang Estados Unidos ng dagdag o karagdagang $60 million para sa military grant sa Pilipinas upang palakasin ang kakayahan nating depensahan ang soberanya. Para malaman natin ang buong detalye, samahan ninyo ako, panoorin natin ang balita mula rito sa UNTV News. We were able to announce that we're allocating an Parang robot naman magsalita. We were able to announce that we are... Parang robot no? Pero US Ambassador to ASEAN, okay? We were able to announce that we're allocating an additional $60 million increase so that it's $100 million in military grant assistance to the Philippines so that it can defend its sovereignty and deter conflict. Siguro nakikita ng Amerika na teka, kawawang-kawawa naman ng Pilipinas. Hay nako, kailan kaya tayo magiging kawawa sa paningin ng maraming bansa? Diba? Kailan kaya tayo mga tol, hanggang kailan kaya tayo magiging kawawa? Ay nako po, nasa sa atin din yun eh. Kahit saan nating dalhin, halimbawa sa isang tao, kung gusto niya maging kawawa habang buhay, wala siyang gagawin. Magiging kawawa talaga siya habang buhay. Pero yung kawawang tao na yon, kapag na-realize niya na hindi siya dapat maging kawawa, kikilos at kikilos, gagawa ng paraan yon para lumakas siya at maging hindi na siya maging kawawa sa susunod. Ang bansa natin mga tol, kailan kaya natin magagawa yon, no? Ay nako. The Philippines so that it can defend its sovereignty and deter conflict. Obligado ang Estados Unidos na tulungan ang Pilipinas. Yan ang siniguro ni United States Ambassador to ASEAN Kevin Kim. Siguro dahil sa MDT natin, no? Yan ang siniguro ni United States Ambassador to ASEAN Kevin Kim kasunod ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea kung saan ilang ulit binomba ng water cannon ng mga Chinese Coast Guard ang mga Pilipino sa loob mismo ng karagatang sakop ng bansa. Okay, gusto ko lang ulit iparealize sa inyong lahat, no? At lalo-lalo na dun sa mga bago pa lang, ngayon pa lang nahuhook sa usapin ng West Philippine Sea. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi po ito isang bagong bagay. Ito'y ginagawa na nila sa atin mga tol mula pa noong 2022. Kasi nung mga nakaraang taon wala naman tayo masyadong nababalita ang ganito eh. Pero nitong mga nagdaang taon na, ewan ko kung ilang taon na nakakaraan, no? O 4 na taon na ang nakakaraan mga tol, ay ginagawa na nila yan. Ng water cannon, ng laser, ng babangga, ilang mga barko na natin ang nasira. Dati tuwing nagkakaroon ng resupply mission doon sa Ayungin Shoal, yun yung mga talagang madalas na water cannon, yung mga maliliit na bangka ng Pilipinas. Suking-suki yun sa mga water cannon. Tapos itong mga BFAR, itong PCG, suking-suki din yan mga tol sa water cannon. So hindi na to isang bagong bagay. No, ilang taon na nilang ginagawa to. Ang masakit nga lang, sa loob ng ilang taon na yon mga tol, wala tayong nagagawa kundi ipaalam sa mga Pilipino, tapos next time ganun ulit. Ayon kay Ambassador Kim, alinsunod na rin sa anunsyo ni United States Secretary of State Marco Rubio, paiigtingin pa ng Estados Unidos ang tulong na ibinibigay sa bansa. Kaya naman $60 million ang idinagdag para sa military grant assistance. Dahil dito, $100 milyong na ang military grant assistance ng US sa Pilipinas. Bukod pa ang regular na security cooperation ng dalawang bansa. Buti na lang meron tayong Big Brother, Buti na lang, imagine nyo mga tol kung walang mga tumutulong tulad halimbawa ng Amerika, Japan, yung iba pang mga bansa, Australia,
'Di ba? Bagamat alam natin na may mga agenda rin yung mga yan, bagamat alam natin na may mga sa pansariling interes yang mga yan, mga tol, nakikinabang naman tayo dun sa mga bagay na ganun. For example, halimbawa nito, $60 million military grant, imagine that. Napakalaki halaga yun, mga tol. Yun ba'y makukuha natin sa mismong bansa natin? Yun ba'y makukuha natin sa mismong mga budget natin? Kaya nga tayo naging ganito kasi wala tayong makuhang ganyan sa sarili nating bansa . So umaasa talaga tayo sa ibang mga bansa. The United States also has treaty obligations to the Philippines. We have Treaty obligation. So yun nga yun, MDT natin. done everything we can and will continue to do so to ensure that the Philippines, as our ally, has the capabilities and the capacity to be able to defend itself as well. Ayon kay Ambassador Kim, mahalaga para sa Estados Unidos ang kalayaan sa paglalayag bilang bahagi ng pambansang seguridad. Kaya naman tiniyak nito na makakaasa ang Pilipinas ng suporta mula sa Estados Unidos pagdating sa pagpapalakas ng kapasidad para maipagtanggol ang sariling teritoryo mula sa China. Again, maraming salamat ulit sa Amerika. Hindi lang sa Amerika, kundi maging sa ibang mga bansa na tumutulong sa bansang Pilipinas. At dahil dito sa initiative din syempre ng Coast Guard natin, yung yung transparency initiative nila is nakikita ng mga Pilipino. Dati kasi hindi natin nababalitaan yung mga ganyang mga pangyayari. Kasi nga hindi sila nagsasama ng media, hindi sila naglalabas ng video. Pero ang alam kasi natin mga tol, nagsimula itong mga pangwa-water cannon ng China nitong early 2000s o 2022 mga tol, pero malamang sa malamang matagal na nilang ginagawa yan, hindi lang natin nalalaman lahat kasi nga kailan lang naman nagkaroon ng transparency initiative ang PCG kung saan inilalabas na nila yung mga detalye, pinapakita na nila sa publiko, hindi lang sa mga Pilipino kundi pati sa international community. Nakikita na ng buong mundo kung gaano kararahas o gaano ka-agresibo, kung gaano ka mga bulas o mga bully itong bansang to, no, na itong bansang nang bobomba sa atin ng water cannon. Kahit na sinasabi sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, nakapirma naman sila doon mga tol, 1982. Meron naman tayong meron naman tayong kasunduan dyan, meron tayong 200 nautical miles, aso ayaw nilang kilalanin. Nanalo tayo 2016 Arbitral Award, ayaw nilang kilalanin. Ang gusto nila yung buong almost 90% o 90% ng South China Sea gusto nila kanila. Ayaw nilang maniwalang may bahagi ang Pilipinas, hindi lang Pilipinas, maging ang ibang bansa. And at the end of the day, what's important is that these types of disputes in the South China Sea need to respect the territorial sovereignty of the Philippines. And at the end of the day, what's important is that these types of disputes in the South China Sea need to respect the territorial sovereignty of the Philippines. Kailangan daw nilang irespeto yung territorial sovereignty ng Pilipinas, which is yun naman talaga dapat para mawala ang mga kaguluhan, para mawala yung mga ganitong klaseng hindi pagkakaunawaan. Respeto lang naman talaga ang kailangan dyan. Huwag na natin dalhin sa bansa, di ba? Kahit sa simpleng komunidad Kapag hindi mo nirerespeto yung kapitbahay mo at ganun ka rin hindi ka nirerespeto ng kapitbahay mo, sa tingin mo ba nagpapalitan kayo ng pagkain? Nagbibigayan kayo ng magagandang mga bagay? Malamang lagi kayo nag-aaway dun. So ganun din yung nangyayari dito. Walang respeto As the United States has highlighted multiple times. Nito lamang nakaraang 2 araw, nag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si U.S. Secretary of State Marco Rubio kung saan isa sa napag-usapan ay ang issue ukol sa China. Evan Alvarez, UN. Alright mga kapatid, tulad nga ng lagi nating sinasabi, hindi tayo nakikipag-away sa China, hindi tayo nakikipag-away sa mga Chinese. Maraming mga Chinese dito sa Pilipinas. Yung iba ay Pilipino na ang turing nila sa sarili nila dahil napamahal na sila sa ating bansa, nagkapamilya na sila rito, nagkaroon na sila ng hanap buhay, negosyo dito sa Pilipinas. Karamihan ng mga tycoon, karamihan ng mga mogul, mga businessman na bumubuhay ng ekonomiya ng Pilipinas mga tol, is mga Chinoy.
Yung iba pure Chinese talaga, pero since nga mula pa nung 19 kopong-kopong o 18 kopong-kopong, nandirito na yung lahi nila, nandito na yung buong angkan nila, Pilipino na yung turing nila sa sarili nila. So wala tayong problema dun sa mga bagay na ganyan. Hindi naman natin kailangan awayin yung ganun eh. Ang problema na talaga natin mga tol is yung kanilang gobyerno dun. Yun yung pinaka problema natin dito. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba.